Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. Maraming salamat kina Ismael Salentes, Rene Olanolan, Bernardino Baguio, Reynaldo Ilarde at sa lahat ng ating mga kanobela na tahimik na tumatangkilik sa bawat kabanata. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 1151 hanggang 1160. Kabanata 1151. No wonder natakot ang driver na ito. Alam mo, hindi pa sila nakakita ng multo sa 12 kilometrong bundok na ito. Nakakatakot talagang makakita ng taong nakatayo sa gitna ng kalsada sa gitna ng gabi. Napatulala rin si Lin Yuan na nakatingin sa binata na papalapit at nagsasabi, "Tao talaga ito." Ang lalaking nasa labas ng sasakyan at nasa gitna ng kalsada, ay mukhang napakabata na may ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng manipis na damit at nasa likod ang mga kamay. Ang kanyang mukha ay relaxed at walang malasakit, hindi tugma sa malamig at manyebe na Chiangbai Mountains. Ang taong ito ay si Charlie. Sa oras na ito, nagtago si Isaac at ang iba pa sa dilim, 10 metro sa likod ni Charlie. Inutusan sila ni Charlie na manood na lang sila ng palabas, ngunit hindi sila maaaring magpakita. Kinakabahang tumingin ang driver kay Charlie at sinabing, "Kuya, may nakatayo dito kahit sobrang late. Parang kakaiba, marahil ito ay partikular na para sa atin. Gusto mo bang sagasaan ko siya?" Nag-isip sandali si Lin Yuan, at agad na nagsabi, "Ang taong ito ay naglakas loob na maghintay dito ng mag-isa para sa atin. Gusto niyang pumunta dito kahit kailan. Baka merong mga bitag na naghihintay sa atin. Tumigil tayo at lumabas para tingnan kung ano ang mangyayari." Sa sandaling ito, si Charlie, hawak ang Thunder Order sa kanyang kamay, ay nakadama ng kalma sa kanyang puso. Naglakas loob siyang tumayo sa gitna ng kalsada, kaya hindi siya natakot sa 8 Heavenly Kings. Ang pagkakasunod-sunod na kumukulog-kulog na ito, ay maaaring makaakit ng mga kulog sa kalangitan anumang oras. Kung ang 8 Heavenly Kings ay hindi bumaba sa kotse, nakaharap sila sa mga gang at tambol, at pagkatapos ay kaya niya na direktang gumamit ng 2 kulog sa kalangitan, upang hatiin ang kanilang sasakyan pababa sa bangin at tapusin ang labanan. Sa kabutihang palad, hindi minamaliit ni Lin Yuan ang kalaban, at dahan-daang huminto ang 2 sasakyan sa layong mahigit 10 metro mula kay Charlie. Pagkatapos, ang 8 makalangit na hari ay bumaba lahat. Lumakad papunta sa harapan si Lin Yuan, tinitingnan si Charlie sa mga ilaw ng kotse, at malamig na sinabi, "Anak, sino ka?" Maglakas loob na harangan ang 8 Heavenly Kings. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabi, "Ang apelyido ko ay Wade, ang pangalan ko ay Charlie, at ang pinakasikat na live-in son-in-law sa Ores Hill." Nagulat si Lin Yuan. Nung nasa sasakyan siya kanina, si Charlie ang kanilang pinag-usapan, walang nag-iisip na nandito si Charlie, maganda na patayin siya ng sabay-sabay. Pero hindi nila pinangarap na lalabas talaga siya dito. At ito ay tila medyo hindi makatwiran. Pag-alis niya, nasa Ores Hill pa siya. Bakit mas nauna pa siyang dumating kaysa sa kanila? Mukhang hindi ito posible. Gayunpaman, mabilis niyang inilagay ang tanong na ito sa likod ng kanyang ulo, tumingin kay Charlie, at nagtanong sa isang malamig na boses, "Ang apelyido mo ay Wade, alam mo bang pupunta kami dito?" "Tama iyan." Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, "Akala ko ang 8 Heavenly Kings ay ilang mga dakilang tao. Hindi ko inaasahan na sila ay 8 matandang ginoo. Dapat kayo ay nasa 80 taong gulang na magkasama." Talagang medyo matanda na ang 8 magkakapatid na lalaki ni Lin Yuan, at ang bunso ay matanda ng mahigit 50 taong gulang, kaya ang kabuuan ng 80 taong gulang.
Sa oras na ito, nang makita siya at ang kanyang mga junior na labis na hinamak ni Charlie, sinabi ni Lin Yuan sa isang malamig na tinig ng kawalang kasiyahan. Ngayon, hindi ko nais na kunin ang iyong buhay, ngunit gusto ko pa ring panatilihin ang aso mo at hintayin ang senior kong kapatid. Ang mga tao ay pumunta sa Ores Hill at kinuha ang ulo mo ng personal mong item. Hindi ko inasahan na may daan patungo sa langit. Ayos lang, baka pumunta tayo sa Ores Hill mismong muli. Ngumiti si Charlie at sinabing, kunin mo ang ulo ko. Depende kung mayroon kang kakayahan. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Malamig na bumuntong hininga si Lin Yuan at sinabing, Charlie, ang aking 8 makalangit na hari, ay tiyak na hindi isang walang kabuluhang pangalan. Hindi ko nagawang manalo sa iilan sa loob ng 12 dosenang mga taon. Ngayon hahayaan ko ang aking bunsong kapatid na ipaglaban ang 8 sa amin. Kilala siya bilang King Lian ng Iron Fist, at mamamatay ka sa ilalim ng kanyang mga kamay. Mawawala ka sa buhay na ito. Matapos pakinggan si Charlie, na may mapang-uyam ng ngiti, ngumiti siya. Bakal na kamao, napakabuti, ngayong araw mayroon kang pagkakataon, ito rin ang magandang kapalaran na nilinang mo sa ilang buhay. Sa oras na ito, isang malakas na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa 8th Great Heavenly Kings ay sumigaw, naglakad papunta sa harapan, tinuro si Charlie at galit na sumigaw. Bata, ikaw ay hindi karapat-dapat na patayin ko. Panuorin mong paputukin ko ng suntok ang ulo mo. Kabanata 1152. Parang hangin ang mga paa niya papunta kay Charlie. Ang kamao na mas malaki kaysa bibig ng mangkok ay nasa harap ni Charlie. 12 dosenang taon na siyang nagsasanay ng boxing, at ang buong buhay niya sa martial arts at ang pagsusumikap ay nakondense sa isang pares ng mga kamao. Tanging ang suntok na ito ay isang bantayog na bato na mahigit 10 sentimetro ang kapal. Maaari rin itong masira sa isang suntok. Ngunit nakita na ni Charlie ang kanyang paglilinang sa isang sulyap. Bastos na lalaki lang na mas matigas ang kamao. Kung ikukumpara sa kanya at sa uod na umuuga sa puno, wala itong pinagkaiba. Kaya hindi siya umiwas, nakatayo lang sa harap ng Iron Fist, na may nakakakilabot ng ngiti sa kanyang mukha. Ang Tekken Iron Fist ay hindi makapaniwala na ang batang ito, ay sumugod sa harap niya at handang hampasin ng suntok ang kanyang ulo. Mababa ang tingin nito sa sarili niya. Kung ganoon, hayaan mong matikman ang halaga ng paghamak sa iyong lolo. Pagkatapos, ang kanyang kamay na bakal ay dumiretso sa ulo ni Charlie para sirain ito. Walang pakialam na sinabi ni Lin Yuan, ang ika-8 junior brother talaga ay maswerte sa pagkakataong ito, at ginawa niya iyon ng walang kabuluhan. Naniniwala akong tiyak na gagantimpalaan siya ni Mr. Wu. Yung ibang juniors lahat ay nagpakita ng inggit. Sa kanilang opinyon, ang ika-8 junior brother, ay maaaring magkaroon ng ganoong pagkakataon, dahil nakaperpekto na si senior brother, napakatanga nitong batang si Mr. Wade. Pwede siyang patayin sa isang suntok lamang. Si Isaac, Mr. Orville at Liang, na nagtatago sa dilim, lahat ay nagkaroon ng malamig na pawis para kay Charlie. Hindi nila naintindihan, bakit hindi nagtago si Charlie. Ngunit si Charlie lamang ang nakakaalam, na talagang hindi na kailangang magtago mula sa pusa ni Iron Fist. Sa puntong ito, tinatangay ng hangin ng kamao ng Iron Fist ang kanyang mukha. Kaagad pagkatapos, nakita na ang kamao. Sa sandaling akala ng Iron Fist ay mamamatay na si Charlie, biglang hinila ni Charlie ang isang kamay mula sa kanyang likod. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Iron Fist na ang kanyang kamao ay tinamaan ng isang matigas na shell na tumutusok sa armor. Isang matinding sakit lamang ang naramdaman, sinundan ng tunog ng mga bali ng buto. Ang umaalingaw-ngaw na suntok ni Charlie, hindi lamang direktang naglabas ng lakas ng kamao ng Iron Fist, ito ay napakalakas, at nabasag din ito ang kanang kamao ng kalaban. Ang Iron Fist ay agad na nagpakawala ng isang kalunos-lunos na sigaw, at ang buong tao ay lumipad ng patiwarik, at nahulog sa snow na may kabog. Ang kanyang 7 nakatatanda ay nakatingin sa kanya na tulala sa oras na ito,
at nakita na ang kanyang kabuuan ay puno ng dugo, at nakasabit na ang kanang braso na parang isang malambot na bulok na karne. Siya ang Iron Fist. Ang kanyang kamao ay hindi maaaring basagin, kahit na ito ay isang matigas na bato. Ang katawan ng sinuman ay vulnerable na tofu sa ilalim ng kanyang kamao. Ngunit, bakit sa harap ng kamao ni Charlie, ang kanyang kamay na bakal ay naging tofu? Nabasag ito ng suntok ni Charlie. Sino ang kamay na bakal sa 2 taong ito? Kabanata 1153. Nang makitang natalo ang junior brother sa isang iglap, si Lin Yuan ay tinamaan ng kidlat. Kahit na ang kanyang lakas ay mas mahusay kaysa sa ika-8 junior brother, ang kanyang kamao ay mas masahol pa sa kamay na bakal ng 8th junior brother. Pagkatapos ng lahat, ang ika-8 junior brother mismo, sa loob ng ilang dekada, lahat ng kanyang iniisip, ay concentrated sa kanyang bakal na kamao, at hindi pa siya nakatagpo ng isang kalaban sa mundo. Pero sinong mag-aakala na ang isang binata sa edad na 20, ay dudurog sa kanyang kamao at sa kanyang braso sa isang suntok lamang? Gaano kalakas ito, kahit na malaking puwersa? Si Lin Yuan ay natakot. Mukhang hindi naman talaga ordinaryong tao si Charlie. Ngunit ngayon, 8 sa kanyang mga nakatatandang kapatid ang kailangan para sa isang matinding labanan. Nagulat din si Isaac at ang iba pa. Hindi pinangarap nilang tatlo na magiging ganito kalakas si Charlie. Ang kabilang partido ay isang lalaki din na may mukha, at kahit nalabanan siya ni Charlie ng higit sa 100 round. Siguradong matatalo siya, ngunit hindi makatwiran si Charlie, at nabasag niya ang kamay na bakal sa isang galaw. Halatang ang kahulugan nito, siya ay isang kamaong bakal, kaya tatamaan siya ng kamay na bakal. Nang ang Iron Fist ay nabasag sa lupa, ang lahat ng tao ay mas nagulat. Hindi nila inaasahan na ang lugar kung saan siya ay pinakamakapangyarihan ay marupok sa harap ng iba. Nang makita ang bulok na laman ang kanyang kanang braso, alam niya sa kanyang puso na ang kanyang husay nawala sa kalahati. Pagkatapos ng ilang dekada ng pagsusumikap, natalo siya ng 50%. Labis na nasaktan ang Iron Fist. Gumapang siya sa harap ni Lin Yuan gamit ang isang braso, umiiyak at sinabing, "Kuya, dapat ay ipaghiganti mo ako." Pinadilim ni Lin Yuan ang kanyang mukha at malungkot na tumango. "Junior 8 brother, huwag kang mag-alala, tiyak na ipaghihiganti ka ng iyong mga kapatid." Kung tutuusin, sinabi niya sa 6 na iba pang tao, "Mga kapatid, ang galing talaga ng batang ito. Sa ganitong kaso, hindi ko kailangang makipag-usap sa kanya tungkol sa moral at hustisya." Nang marinig ito ni Charlie, natawa siya. Ang sinabi niya ngayon lang, ang 8 Heavenly Kings, ay tiyak na hindi isang pangalan lamang. Mayroong 12 ng mga ito sa mundo, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang kalokohan lamang. Ito ay mas mainam na sumama sa isang matandang aso, at ito ay magpapasaya sa kanilang mga lolo. Naramdaman ni Lin Yuan na napakainit ng kanyang mukha, at galit na sinabi, "Ikaw, huwag mo akong paglaruan. Anumang uri ng paraan ng pagpapasigla dito, maaari mong saktan ang aking ika-8 kapatid na lalaki, pero hindi mo kayang saktan ang 7 kong kapatid." Ngayon, tinanong ka ni Lin Yuan para sa iyong buhay. Pagkatapos noon, malamig niyang sinabi, "Pero makatitiyak ka, katawan mo lang ang iiwan ko sa Changbai Mountain, at ang iyong ulo, kukunin ko at ibibigay sa Old Master ng pamilya Wu. Kung maawa ang Old Master ng pamilya Wu, baka ibigay ang iyong ulo sa iyong asawa." Narinig ito ni Charlie at malamig na sinabi, "Lin Yuan, tama ba? Huwag ka mag-alala, ngayon ang iyong 8 senior brother ay dito matutulog. Ngunit hindi ko aalisin ang iyong ulo, dahil ikaw ay isang lumang basahan. Walang halaga sa akin ang iyong ulo." Galit na sumigaw si Lin Yuan. "Kaming 8 magkakapatid ay hindi kailanman nabigo, mula pa noong araw. Mayroong hindi mabilang na kawalang katarungan sa aming mga kamay. Wala akong pakialam kung may isa pa tayo." Ngumiti si Charlie at mahinang nagsabi, "Ngayon, gusto kong ipaghiganti ang iyong hindi makatarungang kaluluwa." Kinagat ni Lin Yuan ang kanyang mga ngipin at malamig na sumigaw, "Mga kapatid, patayin ang batang ito.
Gagamitin ang kanyang ulo para isakripisyo ang kanang braso ng ikawalong kapatid. Nang bumagsak ang boses, sinugod siya ng 6 pang mga tao. Tumayo si Charlie sa pwesto, nasa likod niya ang kaliwang kamay at nasa harap niya ang kanang kamay. Sa sandaling ito, ang lahat ng espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, ay naipon sa kanyang kanang kamay ng walang anumang bakas. Sa oras na ito, siya ay bahagyang nasasabik sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimula ng kumulo. Mula nang makuha niya ang 9 profound heavenly scriptures, hindi na nakatagpo si Charlie ng isang tunay na makapangyarihang top master. Kabanata 1154. Siya ay nasa metapisika pa rin, bagaman mayroon siyang ilang mga nagawa, ngunit sa katunayan, hindi niya magagawang tiisin ang pagkabigla ng kulog. Kung tungkol sa basahan tulad ni Oliver Vincent, ito ay isang gangster na gumagawa ng mga krimen, at siya ay hindi bagay bilang isang master. Ngunit talagang kawili-wili ang 8 makalangit na haring ito. Ang suntok lang ng kamay na bakal kanina, kung tumama sa fake master na yon sa Ores Hill, puputulan talaga ng isang suntok ang ulo ng aso niya. Kung si Oliver Vincent ang nasa harapan niya, hindi niya ito madala pabalik. Pero kahit ganon, mahina pa rin si Iron Fist sa harap ni Charlie. Ngayon, na magkasama ang 7 tao, mayroon silang kaunting lakas sa pakikipaglaban. Sa oras na ito, si Lin Yuan ang nanguna. Ang kanyang 7 junior na kapatid na ay sumunod sa kanya. Ang 7 tao ay nagtakda na ng kanilang mga porma sayon, handang kunin ang buhay ni Charlie. Lumapit si Lin Yuan kay Charlie, ang lakas ng kanyang katawan ay lumabas sa kanyang singit. Kinuha ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay gumawa ng isang talon, ang kanyang mga palad ay sumugod patungo kay Charlie. Itong Lin Yuan ang pinakamagaling. Ang pinakamasamang panahon sa kanyang buhay, isang baliw na may sapat na gulang na lalaking elepante, ang pinatay gamit ang isang palad. Ang pamamaraan ng palad na ito ay mukhang malambot, ngunit maaari itong maglaman ng walang kapantay na lakas, na maraming beses na mas advanced kaysa boxing. Sa mundo man ng martial arts, si Master Wade talaga ang nangunguna. Si Guo Jing ay may 18 palad ng mababang dragon, si Yang Guoyou ay may mga palad ni ecstasy, at si Xiaoyao ay may 6 na palad ng Tianshan. Bilang karagdagan, mayroong mga palad ng Diyos na si Xuanming, ang palad ng Buddha, ang palad ng malamig na yelo, at ang palad ng buto. Sa mga nobelang martial arts, napakaraming pang-akit tungkol sa palad, at makikita na ang palad na iyon ang pinaka-unpredictable na pulso sa mga martial artist. Ang mga kasanayan sa palad ni Lin Yuan ay napakahusay at napakalakas, at kahit na tumitingin sa kabuuan ng Ores Hill, hindi siya makakahanap ng master na makakalaban ni Lin Yuan. Bukod dito, may 6 na junior sa likod niya na pinagpala, at sa pagkakataong ito ay handa na sila para patayin si Charlie sa isang suntok. Ngunit, hindi maipaliwanag, si Charlie ay kalmado pa rin at hindi nagsasalita. Tahimik siyang tumayo, nang hindi kumikibo, at mahinahong sinabi, "Hinahangaan kita sa espiritong walang takot, ngunit ang kabangisan ay isang bagay, ang lakas ay ibang bagay." Naglaro na si Lin Yuan ng 10% ng kanyang kakayahan sa oras na ito. Parang cannonball na nasa labas ng silid, na may hindi mapigil ang momentum. Masasabi na sa oras na ito, kahit Master of Martial Arts si Charlie, ang palad na ito ay sapat na upang patayin siya. Kaya, malamig siyang sumigaw, "Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Panuorin mong tanggalin ko ang iyong meridian." Nang wala pang kalahating metro ang layo ng palad ni Lin Yuan sa kanya, pumikit si Charlie at humakbang pasulong ng walang pakialam. "Lin Yuan, magaling ka sa mga kasanayan sa palad. Pagkatapos ay hahayaan kitang subukan ang palad ko." Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang palad, binati niya si Lin Yuan ng hindi nagmamadali. Ang palad ni Lin Yuan ay naglalaman ng isang malakas na puwersa, na hindi mapigilan. Gayunpaman, nang batiin siya ni Charlie ng malambot na palad, bigla niyang naramdaman na tumama siya sa isang bundok. Ang hindi niya alam na ang palad ni Charlie,
ay may aura na hindi pa niya narinig. Ang espiritual na enerhiya ay nasa pagitan ng langit at lupa, dalisay, ang lakas ay ang pinakamalakas. Kabanata 1155. Paano nalaman ni Lin Yuan ang lakas ni Charlie? Nang makitang hindi gumagalaw si Charlie na parang bundok sa unang kalahati, sinampal lang niya ng mahina sa pag-aakalang pabaya ang batang ito. Gayunpaman, sa sandaling nakita niya ang palad ni Charlie, napagtanto ni Lin Yuan na ang kanyang palad, sa halip na mapa-atras si Charlie ng kaunti, ay tumalbog pabalik ang napakalaking lakas, agad na pinisil ang kanyang kanang braso. Nabugbog din ito. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kapalaran ay magiging katulad ng ikawalong junior brother. Nang makitang nasa laman at dugo na ang kanyang kanang braso, ang kanyang buong katawan ay pinalipad palabas ng malaking puwersang ito. Mabilis na umatras si Lin Yuan, habang sinusubukang pigilan ang kanyang pigira sa nyebe, gamit ang kanyang mga paa. Ngunit ang kapangyarihan ng palad ni Charlie ay napakahusay, na hindi niya masuportahan ang kanyang mga binti. Maaari lang niyang hayaan ang kanyang sarili na patuloy na umatras. Laking gulat ng 6 na junior nang makita nila ito. Malinaw sa kanila ang lakas ng kanilang kuya. Kung hahayaan siyang tumama ang kanyang palad, may 10% na magtatgumpay ang kapangyarihan, kahit na ang isang nangungunang eksperto, ay dapat na maging handa upang mahawakan ito. Malamang na mapahiya ito dahil sa palad ng kanilag kuya. Pero sinong mag-aakala na hindi nagmamadali si Charlie, at umatake gamit ang isang kamay, pinalo ang malaking kapatid tulad ng isang kanyan pabalik. Ang isa sa kanila ay nagmamadaling sumigaw. Bilis! Ilabas ang lakas natin para kay kuya. Sakalang natauhan ang iba pang 5 tao. Nagmamadaling tumayo ang 6 sa 2 hilera sa likod ni Lin Yuan, at sinubukan ang kanilang makakaya upang bigyan siya ng lakas mula sa likuran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang bilis ng kanyang pag-atras ay matatawag na isang makapangyarihan. Sa sandaling ito, ang dinadala ng kanyang katawan ay ang aura ng sampal ni Charlie. Ang bawat isa ay nagdurusa sa matinding sakit sa kanilang mga braso ng sunod-sunod. Ang 7 tao ay dumating upang mapawi ang kanilang lakas. Ngunit lahat sila ay lumipad ng patiwarik ilang metro ang layo at bumagsak sa lupa. Ang nakakalungkot pa, ang 3 sa kanila ay diretsyong binasag ang kanilang 8th junior brother, na si Iron Fist. Ang malaking puwersa ay direktang binasag ang Iron Fist, at nagsuka ng dugo. Ang aura ni Charlie ay puno ng kapangyarihan, si Lin Yuan ang unang nagpasa ng bigat. At ang kanyang buong pagkatao ay kasing bigat ng nabasag na nyebe at hindi siya makagalaw. Paano ito naging posible? Si Lin Yuan ay nagmamasid kay Charlie na hindi makapaniwala, ang kanyang mukha ay namangha. Isa siyang eksperto sa martial arts na nagmula sa nakatagong Sehong sect, at siya ay walang talo sa buong rehiyon. Kung hindi dahil sa old master ng pamilya Wu, at sa mabigat na imbitasyon ng kabilang partido, at sa kanyang makapangyarihang lakas, paano siya magiging handa na manatili sa maliit na lawa na ito sa timog ng Yangtze River? Tanong niya sa sarili niya, napakarami na niyang nakitang kalaban, pero never niyang naramdaman ang kapangyarihan na gaya ngayon. Sa sandaling ito, hindi niya nakita kung paano kumilos ang batang ito, at natamaan siya ng husto. Para sa isang mandirigma, walang mas mahalaga kaysa sa braso, lalo na sa kanang braso. Kapag nabali ang kanang braso, anong master ang pag-uusapan? Pagkatapos ng lahat, si Yang Guo ay isang karakter lamang sa mga nobelang martial arts. Sa totoo lang, hindi pa niya nakikita ang isang one-armed master. Dahil sa kaso ng one-armed, ang katawan ay palaging nasa isang estado ng kawalan ng balanse, kahit na ang pagtakbo ay magkakaroon ng kawalang balanse. Kung ang katawan ng isang tao ay center of gravity, hindi maaaring nasa gitna ng katawan, kung gayon wala siyang pagkakataon na maging isang master. Kabanata 1156. Napaatras ni Charlie ang 7 tao gamit ang isang palad, na nagparamdam sa 8 heavenly kings ng kawalang pag-asa. Anong uri ng lakas ang makakamit ng hindi kapani-pani walang antas na ito? Kahit na ang mga nangungunang master sa mundong ito,
ay hindi maaaring magkaroon ng napakalakas na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, ang 8 Heavenly Kings ay hindi mga vegetarian. Kung magtatrabaho silang magkapatid na magkasama, magkakaroon sila ng epekto ng 1-1 na mas malaki kaysa sa isa. Ngunit gayunpaman, ang kabuuan ng 8 makalangit na hari, ay walang iba kundi, isang suntok at palad ni Charlie. Nahihirapang bumangon si Lin Yuan at nagsalita. Sino ka? Saan ka nanggaling? Kanino ka nag-aral? Ngumiti si Charlie at sinabing, wala akong guro, at natututo ako sa aking sarili. Bakit ikaw ay hindi kumbinsido? Napalunok si Lin Yuan at kinakabahang sinabi, maglingkod. Kukunin ko ito. Kinuha ko talaga. Mr. Wade, ikaw ang nangungunang master sa mundong ito. Dapat alam mo na hindi madali ang magsanay ng martial arts. Kaya tingnan mo kami. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakamali. Gagawa na kami ng mabuti, pakiusap iligtas mo kami. Ngumiti si Charlie at sinabing, ang bilis mong nagmakaawa. Bakit hindi ka maglalaro ng baraha ayon sa routine mo? Nahihirapang sinabi ni Lin Yuan. Alam ko na ang aking mga kasanayan ay hindi kasing husay ng sayo. Ako ay hindi na gustong gumawa ng mga hindi kinakailangang pakikibaka. Hinihiling ko lang kay Mr. Wade na magtaas ng kamay. Nagtanong pabalik si Charlie. Gusto mo akong patayin nang dumating ka? Ngunit hindi mo ako maaaring patayin ngayon. Nakiusap ka na itaas ko ang aking kamay. Napakaganda ba ng mundong ito? Iyon ay dahil wala akong kakayahan. Nakiusap ako na huwag mo akong patayin. Pangit ang ekspresyon ni Lin Yuan, alam niyang hindi siya mapapaalis ni Charlie ng ganoon kadali. Kaya agad siyang lumuhad at sinabi kay Charlie, Mr. Wade, kung willing kang itaas ang iyong marangal na kamay, igagalang ka ng aking 8 kapatid sa buhay na ito, at makikinig sa iyong mga utos. Ngumiti ng mapaglaro si Charlie, tumingin sa kanya at nagtanong, ano? Paano kung babalik ka sa buhay ni Mr. Wu? Taimtim na sinabi ni Lin Yuan, gaya ng kasabihan, ang mabubuting ibon ay pumipili ng mga punong tirahan. Alam namin na si Mr. Wade ay may mahusay na mahiwagang kapangyarihan, at handa akong talikuran ang kadiliman. At handang sundan si Mr. Wade sa buong buhay namin. Walang pakialam na tumango si Charlie. Dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Lin Yuan at sa iba pa. Walang sino man ang may alam kung ano ang iniisip niya sa oras na ito. Nang makita siyang papalapit, kinakabahang sinabi ni Lin Yuan sa mga juniors. Bilisan ninyo. Lumuhad kayo at sambahin si Mr. Wade. Dahil dito, ang 8 Great Heavenly Kings ay sunod-sunod na bumangon at yumuko sa harap ni Charlie. Maging ang kamay na bakal na ang kanang braso ay tinanggal. Lumuhad sa lupa at yumuko. At si Lin Yuan, sa sandaling ito, ay binawi ang kanyang kaliwang kamay sa kanyang manggas, at pinasok ang isang punyal ng mahinahon. Ang punyal na ito ay isang bungkus lamang ang haba, at ito ay hindi masyadong nakamamatay, lalo na sa mga masters. Gayunpaman, ang punyal ni Lin Yuan ay nagmula sa hindi pangkaraniwang pinagmulan. Hindi lang siya nagalit na ang thalim na may mataas na nakakalaso na mga sangkap, ngunit isang maliit na halaga ng radioactive powder sa thalim. Ang ganitong uri ng maliit na halaga ng radioactive powder, ay hindi nagiging sanhi ng maraming radiation para sa tao, kung hindi ito makontak. Ngunit kapag nalantad ito sa radioactive powder na ito, at ang sugat ay pumasok sa katawan, ang katawan ay hindi maghihilom ng mahabang panahon. Ito rin ang pinakahuling hakbang na itinago ni Lin Yuan sa loob ng maraming taon. Maliban sa kanyang mga junior, lahat ng nakakita ng punyal na ito ay patay na. Inalis ni Charlie ang kanyang kanang braso, ang puot na ito ay hindi ibinabahagi. Kaya naman, imposibleng yumuko siya kay Charlie. Ang dahilan para sabihin ito, ay dahil siya ay bata pa, at hulaan na siya ay wala karanasan sa mundo, at handang kumbinsihin na patatagin muna siya, at pagkatapos ay kunin ang pagkakataon ng palihim na atake na may mantsa. Labanan para sa isang hit. Kabanata 1157. Bagamat bata pa si Charlie, hindi niya naramdaman na nabigla siya. Akala ni Lin Yuan ay nilinlang niya si Charlie,
ngunit sa katunayan ay binantayan niya itong 8 tao mula simula hanggang dulo. Dahil, para kay Charlie, hindi siya handang sufilin ang 8 taong ito para sa kanyang sarili. Ang dahilan, ay hindi niya minamaliit ang mga taong ito. Sa kanilang lakas, kahit na talagang iginagalang mo ito, ano ang magagawa mo para sa iyong sarili? Ito ay hindi hihigit sa 8 aso na may matatalas ng ngipin. Hindi naghahanap ng ganoong aso si Charlie. Gayunpaman, na may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, naglakad siya sa harap ng 8 Heavenly Kings. Gusto mo ba talagang igalang ako? Nanguna si Lin Yuan, at sabay-sabay na sumigaw ang 8 tao. Gusto naming yumuko kay Mr. Wade sa buong buhay namin. Tumango si Charlie at bahagyang ngumiti. Kung hindi kita hahayaang sumamba, ano ang gagawin ninyo? Natigilan si Lin Yuan at ang iba pa, hindi pinangarap na magbibigay ng ganoong sagot si Charlie. Huwag mo akong hayaang sumamba. Ganyan ka ba kumilos? Naisip ni Lin Yuan sa kanyang sarili na handa na siyang salakayin si Charlie. Kaya lumuhad siya at naglakad pasulong, gumagapang hanggang sa paanan ni Charlie, nakayuko ang kanyang ulo sa ilalim ng kanyang mga paa, at sinakal ng kanyang bibig. Mr. Wade, hindi pa ako nagsilbi sa kahit kanino sa buhay ko. Ikaw lang ang tanging hinahangaan ko mula sa kaibuturan ng aking puso. Pakiusap ipakita ang iyong awa, at bigyan ako at ang aking mga juniors ng pagkakataong pasayahin ka. Kahit na ang aming mga kapatid ay 10,000 milya na mas masahol kaysa sayo, nananatili pa rin sila sa mundong ito. Maaaring ituring na isang master, mangyaring huwag mo kaming kagalitan Mr. Wade. Ngumiti si Charlie, ang pagsubok ay hindi ang lakas, ngunit ang antas ng karakter. Para sa isang taong may mahinang karakter, hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon sa akin. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Lin Yuan at malamig na sinabi, "Tingnan mo, may mga nakausling ngipin, mahabang dila, at cheekbones na hindi mataba at matalas." Sa unang sulyap, ito ang pangkaraniwang mukha ng isang kontrabida. Ang isang tao na tulad mo ay isang maliit na kapatid. Hindi inaasahan ni Lin Yuan na luluhod siya at yuyuko kay Charlie. Kahit ang lalaking ito ay kinutya na talagang kakilakilabot. Sa puntong ito, nang makita niya ang mapagmataas na ekspresyon ni Charlie, at ang kanyang mga kamay sa likod niya. Alam niyang may pagkakataon siyang pumatay sa isang suntok. Kaya't bigla niyang inatake si Charlie, ipinakita ang isang matalim na itim na punyal sa kanyang kaliwang kamay, at dumiretso sa hita ni Charlie. Tumingin sa kanya si Charlie na may panunuya sa kanyang mukha, nang walang anumang pag-iwas, at tumayo nang hindi gumagalaw at sinabi, "Halika, tatayo ako at hahayaan kitang sundutin ang aking hita." Hindi inaasahan ni Lin Yuan na nakita na ito ni Charlie, at hindi niya inaasahan na ang batang ito ay hindi man lang umiwas. Kung ang sobrang nakakalason at radioactive na powder na pinahid sa talim na ito, kung dumikit ito sa balat, siguradong mamamatay siya. Parang walang karanasan ang batang ito sa arena, at sayang talaga. Kaya't ngumiti siya ng mapait at malamig na sinabi, "Masamang anak, tinanggal mo ang aking kanang braso, at sabihin mo na ang mukha ko ay parang kontrabida, at ngayon ay hahayaan kitang kitilin ang iyong buhay para humingi ng tawad." Kung tutuusin, ginawa ang talim para tusukin si Charlie. Ngunit may kakaibang nangyari kaagad. Hindi niya pinangarap na kapag ang kanyang talim ay wala pang 1 milimetro ang layo mula sa mga binti ni Charlie, tila dumampi sa isang hindi nakikitang pader. Kahit naubos na niya ang lahat ng kanyang enerhiya, hindi niya magawang saksakin si Charlie. Anong nangyayari dito? Kabanata 1158. Hindi maintindihan ni Lin Yuan, halatang hindi ginalaw ni Charlie ang kanyang kamay para pigilan siya, kaya bakit hindi niya magawang saksakin ang kanyang hita? Ano ang kapangyarihan ang meron siya na hindi nakikita? Bilang isang martial artist, nag-ensayo siya ng martial art sa sukdulan, ngunit hindi nila maunawaan kung ano ang isang tunay na mahiwagang kapangyarihan. Paano niya malaman na meron pa palang kapangyarihan sa mundong ito na maaaring gumalaw nang wala ang katawan? Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay espiritual na enerhiya. Kahit na ang isang master ng metaphysics,
na nakakaalam ng Meow technique, at kayang kontrolin ng mga Gooworm, hindi niya alam na may isa pang mahiwagang kapangyarihan sa mundong ito, na maaaring magpatawag ng kulog sa kalangitan. Sa makatuwid, hindi kailanman kayang talunin ang lakas ng isang tao. Naisip ni Lin Yuan na nahanap na niya ang kapalaran ni Charlie, at tiyak na papatayin niya ito sa isang suntok. Ito ang kanyang kayabangan. At ngayon, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kayabangan. Ngumiti si Charlie, marahang itinaas ang kanyang paa, at inihakbang ang kanyang kaliwang braso sa ilalim ng kanyang paa. Pagkatapos, ang mga daliri ng paa ni Charlie ay bahagyang mas matigas, at ang kaliwang braso ni Lin Yuan ay direktang nadurog mula sa siko, at ang itaas na braso ay konektado sa bisig na may mga damit lamang ay naalis. Napaungol siya sa sakit, at nagmamadaling umatras. With a little effort, napunit ang kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siyang muli kay Charlie, at natakot nang makita na ang kanyang kaliwang kamay ay nasa kabilang bahagi ng paa ni Charlie. Tiningnan siya ni Charlie, ang apelyidong Fan, hindi talaga ako nagkamali. Isa kang natural na kontrabida. Ang pag-iwan sa iyo ng ganito ay makakasama lamang sa mundo. Nanginginig sa takot si Lin Yuan, at hindi napigilan ng kanyang mga paa na umatras, ngunit alam na alam niya sa kanyang puso, na sa sitwasyon niya ngayon, hindi na niya nagawang umatras. Hindi makatakbo, hindi makapagmaneho ng kotse, at hindi siya makakalipad. Siguro, hayaan mo munang lumaban ang mga junior niya, baka nagkaroon pa siya ng pagkakataong makatakas. Kaya sumigaw siya, lahat ng mga juniors at mga alagad ay makinig sa mga utos. Ang hinihintay ko ngayon ay ang kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Kung hindi tayo magtulungan para parusahan itong magnanakaw na aso, mamamatay tayo dito. Umaasa din ako na lahat ng junior ay mag-all out. Gumawa ka ng paraan palabas. Nang marinig ito ng iba pang tao, biglang lumiit ang kanilang mga ekspresyon. Napakalinaw din nila na ang labanan ngayon ay magiging labanan ng buhay at kamatayan. Kaya't ang lahat ay tumayo at nagmadaling lumapit kay Charlie. Sa oras na ito, patuloy na umatras si Lin Yuan, pagkatapos ay tumalikod upang tumakas. Sinipa lang ni Charlie ang isang tao, at nakita kaagad ni Lin Yuan na gustong tumakas, hinawakan ng isang kamay ang taong nasa harapan niya, at inihagis sa direksyon niya. Pangatlong junior brother ni Lin Yuan ang itinapon ni Charlie. Ang tatlong junior na ito ay nagsasanay ng mga kasanayan sa ulo ng bakal sa loob ng maraming taon, at ang kanilang kalbong mga ulo ay kasing tigas ng bakal. Sa sandaling ito, ang kanyang buong ulo ay nakaharap sa baywang ni Lin Yuan, na parang kanya na lumabas sa kamera. Kaagad pagkatapos, ang kanyang ulong bakal ay tumama sa likod na baywang ni Lin Yuan. Sa isang click lang, natama ng gulugad ni Lin Yuan sa ulo ng ikatlong junior brother at nahati sa dalawa. Sa sandaling bumagsak si Lin Yuan sa lupa, ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay ganap na nawalan ng kamalayan. Gamit ang natitirang itaas na braso ng kanyang kaliwang kamay, nahihirapan siyang lumingon at tumingin sa kawawang pangatlong junior na kapatid, na bumubulala sa galit. Pangatlong kapatid, inatake mo ako sa likod. Ang ikatlong junior brother ay nagmamadaling umiyak. Kuya, hindi ko nais na atakehin ka, hinagis ako ng batang iyon. Pagkasabi niya noon, bigla siyang bumalik sa kanyang katinoan at galit na galit. Malaking kuya, hindi mo ba kami pinakawalan para makagawa ng paraan? Saka, bakit ka nagagalit sa amin? Sinusubukan mo bang tumakas? Kabanata 1159. Hindi nakasagot si Lin Yuan nang tanungin siya ng third junior brother. Gusto niya talagang tumakas, ngunit hindi niya inaasahan na makakatakas siya sa ganoong sitwasyon. Hindi lang siya nakatakas, tinamaan pa ng husto. Tumingin siya sa third junior brother na may sakit at bumulong. Saan ako pupunta? Gusto ko lang kunin ang baril para sa Mr. Wade na yon. Ang pangatlong junior brother ay hindi isang tanga. Galit siyang tumingin kay Lin Yuan at umungal. Akala mo ba tanga ko? Wala kang mga kamay. Ano ang gagawin mo para patayin si Mr. Wade gamit ang baril? Galit na sumagot si Lin Yuan. Paano mo kakausapin ang kuya?
Gusto mo bang magrebelde? Ang pangatlong junior ay nagmamadaling kinagat ang kanyang tainga at nagmura. Senior brother, gusto talaga nating tumakas para sa iyo hanggang sa kamatayan, at aking puputulan ang iyong biyaya mula ngayon. Sigaw ni Lin Yuan habang kinakagat siya. Dahil ang kanyang mga kamay ay inalis at ang kanyang ibabang paa ay paralisado, siya ngayon ay isang karaniwang lumpo. Kaya't sa oras na ito, ang kanyang tenga ay nakagat ng ikatlong junior na kapatid, at siya ay nadurog ngunit walang paraan. Galit na siya. Ikaw bastardo, bitawan mo ako, sa tingin mo gusto kong tumakbo. Ayaw ko mag-iwan ng binhi para sa 8 nating kapatid. Galit na nagtanong ang ikatlong junior brother. Hindi mo dapat iwanan ang pag-aaksaya ng iyong mga armas. Sayang kung iiwan mo ang mga buto. Hindi ba okay na iwan mo na ako? Kinagat si Lin Yuan at napasigaw, bastardo ka. Ngayon sasabihin mo kung sino ang dapat itago, sa tingin mo makakatakas ka. Galit na sinabi ng third junior brother. Paano mo nalaman na hindi ako makakatakas? Sa sandaling ito, ang malamig na boses ni Charlie ay dumating. Dapat kang makinig sa iyong nakatatandang kapatid. Tama ang senior mong kapatid. Hindi ka maaaring tumakas, walang sino man sa inyo ang maaaring makatakas. Ang pangatlong junior brother ay naglabas ng kanyang bibig nang hindi na mamalayan, at iniangat ang kanyang ulo upang tumingin kay Charlie. Sa pagkakataong ito ay dumating na si Charlie sa kanilang dalawa. At ang iba pang 6 na tao ng 8 Heavenly Kings lahat ay nasa lupa at napaungol sa sakit. Noong panahong nagkukurutan ang kanilang mga nakatatandang kapatid, inalis na ni Charlie ang iba pa nilang nakatatandang kapatid. Namutla sa takot si Lin Yuan at sumigaw, Mr. Wade, pilay na ako. Please, maawa ka sa akin at iligtas mo ako sa buhay ng isang aso. Napangiti si Charlie at sinabi, sinalakay mo ako ngayon at may balak na kitilin ang aking buhay. Gusto mo talagang iligtas kita ngayon? Ganun na ba ako kabuli? Umiyak ng malakas si Lin Yuan at sinabing, Mr. Wade, ikaw ay isang tunay na master, at ang isang tunay na master ay tiyak na matalino. Kita mo naman na umabot na ako sa punto ko ngayon, kaya't mangyaring itaas ang iyong kamay at bitawan ako. Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Lin Yuan, simula noong sumakay ang iyong mga kapatid sa eroplano papuntang Changbai Mountain, ang habang buhay mong destinasyon ay natukoy na. Pagkatapos ng lahat, itinuro niya ang nakapalibot na Changbai Mountains at nakangiting sinabi, hindi mo ba naisip na ang Changbai Mountain ay isang kayamanan ng geomantic omen? Sa tingin mo ay isang pagpapala ang mamatay dito at matulog dito? Hindi ko akalain. Tumulo ang luha at uhog ni Lin Yuan, Mr. Wade, hindi sapat ang buhay ko, pero ayoko talagang mamatay. Kung papatayin mo ako, madumihan ng mga langgam ang iyong marangal na mga kamay lamang, kaya patawarin mo ako. Ngumiti si Charlie at sinabing, syempre hindi ako mismo ang papatay sa iyo, dahil hindi ka karapat-dapat. Pagkatapos magsalita, lumingali nga si Charlie sandali at ngumiti. Kayong 8 ay hindi karapat-dapat para patayin ko ng personal. Ang 8 makalangit na hari ay natakot. Ang bawat tao ay nagtatanong sa kanilang sarili ng isang katanungan sa kanilang mga puso. Si Charlie ay isang tao lamang, ngunit hindi sila mismo ang papatayin ni Charlie, kaya ano nga ba ang gagawin ni Charlie sa kanila? Sa madaling salita, ano ang gusto ni Charlie para sila ay patayin? Tumayo si Charlie sa gitna ng 8 tao, itinaas ang kanyang mga kamay at sumigaw. Ang bundok Changbai ay isang sagradong bundok, isang banal na bundok, banal at walang kapintasan. Kayong 8 na maruruming tao, maaaring mamatay dito, kayong wala ay magtanim habang buhay. Pagkatapos ay muling sinabi ni Charlie, ako ay magpapadala sa inyo ng isang banal na libing ngayon. Hayaan ang iyong maruruming bangkay na matulog sa puting nyebe. Ang lahat ng 8 Great Heavenly Kings ay nanginginig sa takot. Hindi pa rin nila naiintindihan, hindi pa rin maisip kung paano sila papatayin ni Charlie. Tiningnan ni Charlie ang lahat ng may habag sa oras na ito, at nakangiting sinabi. Kayong lahat na magkapatid, kahit gumawa kayo ng masama, gagawin nyo ng magkasama.
Kapag namatay kayo, maaari kayong mamatay ng magkasama. At mabibilang kayo sa bilang kasama sa Death Road. Kabanata 1160. Pagkatapos magsalita, sumenyas siya sa 8 tao at ngumiti. Ang iyong nakatatandang kapatid ay hindi na makagalaw, kaya't mangyaring magsumikap para sa ibang tao na makalapit sa kanya. Kung gusto ninyong mamatay ng magkasama, yakapin ninyo siya bago kayo mamatay. Kung ayaw ninyong mamatay ng magkasama, maaari kayong kumalat ng kaunti pa. Bibigyan ko kayo ng huling minuto para maghanda. Nang marinig ito ng 8 great heavenly kings, sila ay desperado, ngunit sa parehong oras na talagang ayaw nila. Mag-isa silang naglakad sa Death Road. Kaya't ang unang kamay na bakal na pinatalsik sa trono, ay nagpumiglas na tumayo, hila-hila ang kanyang masama at nasugatan na katawan, dahan-daang lumapit kay Lin Yuan at umupo. Nang maupo siya, umiyak siya ng husto at nagsabi, "Kilala na kayo ni Kuya at ang 8 magkakapatid ngayon, mas mabuting huwag nang pumasok sa mundo." Ang iba naman ay hirap ding gumapang sa oras na ito. Niyakap ng mahigpit ang 8 tao, at napatawad na ng iba ang ginawa ni Lin Yuan na takasan sila. Dahil maliban sa sandaling ito, ay talagang inaalagaan sila ng kanilang kuya sa napakaraming taon. Higit sa lahat, ang 8 nakatatandang kapatid ang mamamatay dito. Sa huling sandali, anong mga prejudices ang hindi nila kayang bitawan? Nang makitang magkayakap ang 8 tao, tumango si Charlie at malamig nang umiti, "Hahayaan ko kayong 8 magkakapatid ngayon." Bago iyon, makakita ng isang tunay na himala. Pagkatapos ng lahat, hinawakan niya ang Thundering Ling gamit ang isang kamay sa langit. Ang kulog ay nagpakinang sa buong katawan na may mahinang asul na liwanag. Sa sandaling ito, narinig na lamang nila si Charlie na sumisigaw sa pagitan ng mundo. "Kulog, halika!" Sa isang kulog, ang orihinal na maaliwalas na kalangitan sa gabi, ay biglang natabunan ng mga ulap. Ang kulog na nangyari lamang sa tag-araw ay umalingaw-ngaw ng malakas sa gabing ito. Si Lin Yuan at ang iba pa ay nanginginig sa gulat. Anong mahiwagang kapangyarihan ito? Maakit ba ang langit sa isang kamay? Kaagad pagkatapos, nakita nila ang isang malaking kidlat sa kalangitan, na sinaktan ito sa isang click. Buong lakas na sumigaw si Lin Yuan. Maaaring ipatawag ng taong ito ang kulog sa kalangitan. Ang tao ito ay isang Diyos. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang napakalaking kidlat, na tinatakpan ang makapal na nyebe sa itaas ng kalsada ng bundok. Kaagad pagkatapos, 10 tonelada ng nyebe ang nagsimulang dumagundong sa gilid ng burol. Ito ay isang avalanche. Bukod dito, ang avalanche na ito ay dumiretso kay Charlie at sa 8 heavenly kings. Halos himatayin sa takot ang 8 heavenly kings. Si Isaac, Orville, Liang at iba pa ay sumigaw sa takot. "Mr. Wade." Walang pakialam na ngumiti si Charlie, at malakas na sinabi, "Makinig kayong mabuti, ako ang totoong dragon. Ngayon, kinukuha ko ang mga dalisay na bagay mula sa langit at lupa, at sa maruruming bagay. Sa kabilang buhay, muling isinilang bilang isang mabuting tao." Sa sandaling bumagsak ang boses. Bumagsak ang 10 tonelada ng nyebe, agad na nilamon ang 8 heavenly kings, at ang 2 off-road na sasakyan. 10,000 tonelada ng nyebe ang sumugod sa lambak sa isang hininga. Si Isaac at ang iba pa ay nagulat, at nang matapos ang avalanche, tumingin sila sa direksyon kung saan nakatayo si Charlie. Ang natitira ay walang iba kundi nyebe. At ang 2 off-road na sasakyan na iyon, lahat, ay ganap na nawala. Sa oras na ito, ang madilim na ulap na orihinal na natatakpan ni Charlie ay nagkalat. At isang puting tiyan ng isda ang lumitaw sa abot tanaw. Napasigaw silang tatlo sa gulat, "Mr. Wade! Mr. Wade!" Sa pagsikat ng bukang liwayway sa langit, ang gininto ang liwanag ng umaga ng silangan ay bumagsak sa lupa, at biglang nakita nila na may lumabas na lalaking nagre-refracta ng golden light at ang gumuhong snowdrift. Ang lalaki ay matatag, magaan ang paa, at may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Mr. Wade ito.